40% nung sinasabi nating GDP sa infrastruktura, ito dapat ang itinaas, ghost project pala eh. Marami palang kalokohan eh. Kaya ang laki ng binagsak. Tama na. Sabi nga ni Mayor Baste mayaman na kayo. Tama na. Sa tao naman, magsilbi tayo. Si Ping Lacson, tinuro si E.S. Bersamin, tinuro si Secretary Pangandaman, dalawang Yusek. Yusek Bersamin, Adrian, at Yusek Traigib Olivar. Sinabi ni Senator Lacson noon may 67 contractors na involved. Di ba? Na nandyan. Si Gutesa, nagbanggit siya ng delivery ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya yan. Later on, nagsalita si Saldico. Ano yung sinasabi ni Saldico? Nag-deliver siya ng 25 billion pesos, may 100 billion taon-taon. At meron po mga delivery sa Tamarin, yung mga lugar na itinuro. Kung saan man yung mga delivery, doon sa Tamarin na bahay na binili ni Speaker Martin para doon daw yung dalahan ng pera. Yung 18 Marines. Sinasabi na nila lahat ng mga nila. Ilan yung mga congressman doon, senador, cabinet secretary, mga taong pinagdala nila ng pera. Pero ano nangyari? Wala. Pwede ko bang kunin ang pagkakataon na makapagsalita at nasabi ko yung mga posibleng pagkunan niya ng sagot para sa kaliwanagan ng ating mga kababayang sumusubaybay sa atin pong live podcast. Bigyan po natin ng pagkakataon na marinig ang tinig kung saan nandito po sa ating harapan ang siyang lead convener ng talagang napakaingay na activity nangyari last Sunday. Palakpakan naman natin. Lead convener, Mike Defensor. Thank you so much, Ma'am Penny. As usual, kahit na maaga, napakaganda mo pa rin. Thank you. Na-miss kita. Sabi ko sa kanya, bakit ka wala doon nung nag-launching? Kasi madalas pagka may launch o meron kami activity, tinitingnan ko kagad, hinahanap ko yung dalawang mistisa. Si Ma'am Astra at saka si Ma'am Penny. But thank you so much, Ma'am Penny Belmonte. Mahabang panahon na hindi nagkatabi ang isang defensor at isang Belmonte. Nagsimula kami sa Kongreso, si Sally Belmonte, at ngayong katabi ko naman, mas bata, mas maganda, si Penny Belmonte. Of course, kasama po natin, Attorney Contacto. Maraming salamat po, Attorney, for also having us here. Dr. Tumata, kasama namin ng launching ng Rage, and madalas ko rin po napapanood, sabi ko sa kanya. Actually, ang lead convener po talaga ay si Mayor Baste Duterte, Sebastian Baste Duterte. Ako lang po ang isa sa mga co-convener as the Secretary General of the Reform PH Party. Ang aming pong chairman ay si Gringo Hunasan. And kami po ni Senator Gringo nag-usap. Nagkataon lang hindi siya makapunta nung kapanahonan ng launching. Pero siya po'y 100% support dito sa ating binubuo na coalition with PDP Laban. And syempre po, kasama rin din po dyan ang Partido Reforma ni Speaker Bebot Alvarez. Kami po ay nagkaroon ng pag-uusap. Nagpunta po kami ng Davao at nagkaupo kami ni Mayor Baste Duterte. Ang binabanggit ni Ma'am Penny, 750 sa ngayon po ang parallel organization sa pagkakaalam namin. At lahat po yan, sa katotohanan, noon pa, kasama na ng Pangulong Duterte. Matanda, yung Pangulong Duterte na presidente pa lamang. Nung una siyang tumakbo, wala siyang mga kasamang politiko, mangilan-ngilan. Wala talagang tumaya sa kanya, kundi ang taong bayan. Nagbuo sila ng mga organisasyon, ng samahan, at kumilos para mailuklok ang Pangulong Duterte. Nung tumakbo si VP Inday Sara, and I guess yung unit team, nagsama-sama noon, kasama rin po ako doon, andun pa rin yung mga organisasyon na yun. Nung pag-uusap po namin ni Mayor Baste, ang sinabi ko sa kanya, Mayor, kailangan talaga namin ng isang leader. Kailangan may tumayo sa amin. At walang ibang pwedeng tumayo kung hindi ang isang Duterte. Sa ngayon po, ang ating Vice President ay dumadaan sa impeachment hearing. Marami po siyang binibigay na panahon para dito. At siyempre, maraming mga bagay na dahil siya naman yung
kanilang tinutuges o siya yung tinatarget doon sa impeachment trial na hindi naman niya kayang kumilos o magsalita basta-basta. At minabuti po naman, hiningi namin ang liderato ni Mayor Baste Duterte na hindi na Davao ang may kailangan sa'yo, hindi lang Davao, hindi lamang Mindanao. Kailangan ka na ng buong Pilipinas. Kailangan ka na ng sambayan ng Pilipino. Nagulat po ako dahil sa aming pag-usap, hindi naman nagkaroon ng dalawang salita si Mayor Baste Duterte. Tinanong lang niya, ano yung tingin mo dapat nating direksyon? Ayun o, nag-uusap kami, binanggit namin sa kanya, una at higit sa lahat, yung korupsyon. Hanggang ngayon walang nare-resolve eh. Sabi nila Pasko may makukulong, dumaan na Pasko, dumaan na bagong taon. Nag-Valentine's na nga. Gusto na pagkagpo. Nagkaroon ng Holy Week. Namatay na si Kristo, nabuhay, wala pa rin nakukulong hanggang sa ngayon. Nung lumabas po yung kaso nila, sabi nila, magkakakaso si Senator Chis Escudero at si Speaker Martin Romualdez, sabi ko magandang development yan. Pero gusto ko makita kung ano yung kaso. Sa ngayon po, hindi ko pa nakikita yung ifinay nila, pero ang naririnig ko ay dahil daw po dun sa pagkakaroon nila ng partisipasyon sa pag-aproba ng budget. Ay sabi ko, malayo yan. Bakit? Naging speaker ka lang o Senate President? Bigla ka na rin nadamay doon sa nakawan? Ang importante sa kaso, si Sergeant Gutesa. Ang importante sa kaso, yung 18 sundalo. Ang sabi ninyo, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Eto mga tao ni Saldico ang nagsasabi, kanino dinala yung pera? Saan dinala yung pera? May delivery sa Makati, sa Forbes, sa Aguado, sa Ilocos. Ito na yung mga taong to eh. Bakit hindi yun ang gamitin nila kung totoo at talagang nais sila magkaroon ng linaw ang kaso dito sa korupsyon? Pangalawa, narinig nyo naman Senator Ping Lacson, sabi niya mismo sa kanyang pananalita sa Senado, in a privileged speech, he mentioned that the statement of Saldico is untrue. Sabi niya, ang katotohanan, it was Yusek Bernardo who gave the money to Trigib Olaybar and to Adrian Bersamin, both undersecretaries. One is Yusek for Education and the other one is Yusek under the Office of the President. Ano na nangyari doon? Pinatawag ba? Nagkaroon ba ng linaw? Nanggaling na sa kanila yun. And no less than the Executive Secretary and the Secretary of Budget, Secretary Pangandaman, and Executive Secretary Lucas Bersamin resigned. Right after that, nag-resign nga eh. Diba? Pagkatapos ni Saldico, pagkatapos magsalita ni Senator Ping, nagkatanggalan sa posisyon sa Malacanang. Anyway, pangalawa namin pinag-usapan ni Mayor Baste Duterte, sabi namin, Mayor, alam niyo, ang dami na hong kaso ng mga kasama. Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro ang kaso ko na 3, 4 meron na. Yung pong dalawang negosyo kong kahit pa paano, meron po akong pinagtutuan ng negosyo, parehong isinara. Parehong isinara. Nang walang batayan. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal dun sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Krisis nga ngayon eh. Yung isang kumpanya na maraming matatanggal na mga empleyado, investor lang ho ako doon. Nagkataon lang, hinihalal akong presidente as one of the minority investors. Ngayon, damay na din. So sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya, meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan nyo, nagsasalita ang Malacanang, sabi nila, itigil nyo na yung politika, may krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Diba? Dalawa, takot sila na alam nilang mananalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2028.
Ang pangalawang din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, lalo't nakikit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2028. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara, naglabas na daw COA with finality disallowed. Oh, sige, disallowed. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture, suspended, disallowed, 8.5 billion. May investigasyon ba? May narinig ba tayo? Wala. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba ho tayo? May investigasyon? May natanggal? Wala. Nakalagay po doon sa COA findings sa Department of Health, almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Binili, hindi dinidistribute, mag-expire. 150 million. Talo pa nga yung pondong iniimbestigahan nila kay VP Inday. O, pangatlo, Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. Pagdating nyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis, may problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung anong detalye, basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero si Inday, dahil kalaban, gigibain. Dahil si Inday, takot sila, gigibain. Yan ang politika. The highest rated official as of now is Vice President Inday Sara Duterte. Mataas kay Pangulong BBM, mataas sa Senate President, mataas sa Chief Justice, mataas sa Speaker of the House. And yet, itong apat na to, wala. Siya iniimbestigahan. Magkano ang confidential funds ng Pangulo taon-taon? 4.5 billion. Ha? Sabi nila, 11 billion. Inubos. Ano ba? 11 days. 11 million, 11 days. I-compute nyo. 4.5 billion divided by 365 days. 12 million a day. Ano ba tayan yun? Nagagalit kayo pero tingnan ninyo, dali-dali naman. Diyan sa COA report. At pang-apat ho, yung problema natin sa ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Anong ginagawa nila? Nagbigay na tayo ng emergency power sa presidente. Ang sabi natin sa presidente, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ang presyo ng kerosene at LPG, triple. Di ba? Nag-triple. O magkano lang ibinawas ngayon? 3 piso, 8 piso? Magkano po ba? O magkano ang binawas lang dito sa excise tax na pinayagan? Pero the president is given the powers now para ibagsak lahat ng presyo. Huwag payagan ang pagtaas ng mga presyo. Ginagamit niya ba? Ayun o, simpleng solusyon. Magkano ang nalagay na pondo sa bawat distrito ng isang congressman? 1.5 billion pesos for each district. Sige o, huwag natin kunin lahat. Kalahati lang. 750 million, baka may proyekto naman din kailangan. At kailangan din naman natin yung mga proyektong yan. Kahit na yung 30-40% dyan na uuwi sa korupsyon, alam naman natin yun, nakita na natin sa flood control. Yung 200 bilyon, malaki ang maitutulong para maibsan ang problema ng mga drivers. Ano hong ibig kong sabihin? Ngayon, nagrarally ngayon. Ang mga driver tuloy-tuloy. Pagtaas ng krudo, presyo madali, ang bilis. Pero pagka ang driver magtataas, wala. Ang batas, hindi sila pinapayagan, dadaan sila sa mahabang proseso. Binawi pa. Meron ng proposal si Erice, sabi niya, magkaroon ng direct subsidy. I-cap sa 70 pesos. Huwag na ho yun. Baka sabihin pa, tatamaan yung mga mayayaman. Yung mga mahihirap na lang. If I'm not mistaken, we have about, hindi ako sigurado dito I think mga sa private, yung public pala transport. Hindi ako sigurado, but I will check the data. Ayoko na muna sabihin yung numero. Pero kung bibigyan nila ng direct subsidy, ang mga taong yun, pwedeng i-cap sa 70 pesos. I-subsidize na 70 pesos, aabutin ang gobyerno na mga 10 bilyon kada buwan.
Kung kukunin mo ang kalahati ng ibinigay mo sa mga congressman na 400 bilyon, 200 billion, at least meron kang 20 months, 20 buwan na masasubsidize mo ang ating mga pasahero, ang ating mga driver, at ang presyo ng bilihin hindi tataas. Dahil direkta na merong koneksyon yung mga delivery trucks tungkol dito. Yun lang ang tricycle driver, jeepney driver, yung mga nagpapasada, UB Express, yung mga nagdi-deliver na utility, yan yung bigyan nila ng pagtugon. Bigyan nila ng subsidyo. Malaki ang may tutulong. Ginagawa ba nila? Hindi. Wala ho eh. Anong pangalawang sinabi ni Leon Libiste o yung kay Egay, 70 cap? Yung kay Leon Libiste, ibaba. From 12% VAT to 10%. Anong epekto niyan? Kung may 50,000 pesos ang isang pamilya, mababawasan kahit na mga 500, 600 pesos, up to 1,000 if I'm not mistaken. Ayaw nilang payagan. Pero yung trilyon-trilyon na nakawan na nakita natin, walang problema, hindi yun imbestigan. Etong maliit na problema na direktang makakatulong sa tao, kahit na mangutang ang gobyerno, nangutang nga sila eh. Kinuha nga nila yung PhilHealth, PDIC, nangutang sila para sa flood control. Ito, direktang serbisyo sa tao para maibsan ng gutom, maibsan ng kahirapan, hindi nila magawa. Kaya ito po yung pinaglalaban ng Rage Coalition. At nandyan po si Mayor Baste Duterte na tumatayo para sa amin. Leader namin lahat, tagapangulo ng PDP at tagapangulo ng Rage Coalition. Lalaban po kami, hindi kami mananahimik, tuloy-tuloy kami sa bawat kanto, sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa kalsada, para ilabas ang hinaing ng taong bayan. And fair warning to Senate and Congress, kahit anong gawin niyong pagbababoy sa politika, kahit matanggal niyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin niyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Hindi po dahil ang Baste Duterte ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung hindi kumakatawan sa isang prinsipyo ng maayos na gobyerno. Kumakatawan sa isang prinsipyo na unahin ang taong bayan. Kumakatawan sa isang prinsipyo na itigil ang korupsyon at itigil ang pagkalat ng droga. Isang karangalan po na nandito sa isang makasaysayang partido, noong pa man nakita nating lumalaban ng PDP, lumaban kay Marcos Jr., Senior, ngayon lumalaban kay Marcos Jr., at kasama niyo po kami, ang Reform PH, isang bagong partido, pero kasanib nyo sa laban ng taong bayan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Napakainit ng umaga ngayon. Sinasabayan niyo yung 50 plus na temperature. No? Baka mag-collapse tayong lahat, pero dapat hindi tayo mag-collapse. Yung mga talagang tiwali ang siyang dapat magsipagtumba. And sa pagkakataong ngayon, gusto ko sanang bigyan ng linaw. Actually, ang linaw ng paliwanag niya, diretso eh. Ang galing ni Kong Mike, no? Impromptu, grabe. Parang nakaka-starstruck yung galing niya talaga. Let's be direct. Why should this be taken seriously this time? Hindi ko na matanong pero tatanungin ko ulit. What makes Rage different? Kasi ang dami na nagka-comment ko tulad ng sinabi ko kanina. Ano ba yung pagkakaiba ng Rage this time? Kong Mike. Actually, ma'am, isa lang naman talaga yung pagkakaiba. Lahat naman tayo kumikilos, di ba? Lahat tayo kanya-kanya kang galaw. Tayo, ma'am, nakikita-kita. Pero ngayon lang ang unang pagkakataon na tumindig na ang isang Duterte. Nagsabi nga siya, matagal ako na nahimik, tinignan ko, inobserbahan ko, pero ngayon lalabas ako. Napakalaking bagay sa atin yun. Ang isang rallying figure, ang isang sentro, na lahat tayo magkakasama at kikilos. In fact, no less than Chairman Cusi, bago ako pumasok dito, nag-usap kami, sabi niya, ano ba nangyayari? Anong gagawin nating direksyon? Sabi ko, Chairman, sa ngayon,
may pagkilos ang mga kababayan natin sa Luneta. Yung mga taga Batangas na doon sila, yan yung nangangampanya na ibagsak yung 12% sa 10%. Tapos ang maisog, tuloy-tuloy, na nandiyan naman sa Supreme Court na kumakampanya. So, ngayon, pag-uusapan nga na pag-isahin, ano pa yung gagawin natin pagkilos. Pangatlo, higit sa lahat, sabi ko kay Chairman, tingin ko, ibuo na natin yung grupo at ang ganda. Ma'am, ikaw ang mag-host dito. Doon sa Kongreso, na magkaroon tayo isang desk o ng isang lugar, i-impeachment hearing sila, sagutin na natin kaagad kung anong nangyayari. Yan. Tingnan nyo naman, no? Ang laki namang ganda ni Ma'am Penny doon sa chairman ng... Di ba? So, hindi. Kasi, katulad kahapon, ang tagal ng reaction time natin, although nagsalita na ako, yung kwento ni Madriaga, masabi ko, grabe. Yun na nga, pero dapat doon na tayo magsalita, tapos lahat ng mga magsasalita, pumunta doon sa mismong kongreso, pumunta tayo doon. I-organize namin po ngayon, patapos po dito. Oo, kasi, sabi ko nga ano to si Madriaga? Punsong anak? Lahat ng usapan kasama siya? Lahat, kasama siya? Oo. Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military jets group, security group, kasama siya. Dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Tapos, sabi ko mga nagugulat ako Ako sa kalaman po ng lahat, noong 11th Congress, magkasama kami ni Mayor Duterte sa minority. Kaibigan ko na, si Mayor Duterte ng Kongreso pa lang kami. Nung siya po yung naging presidente, nakita lang kami 3 beses. Sabi pa nga niya sa akin ng unang beses, sabi niya, Mike, kumusta ka na? Kung mabuti po, Mr. President. Sabi niya, pagka libre, dalawin mo ko. Akala mo, tindahan lang, di ba? Pagka libre ka, puntahan mo ko. Sabi ko po, Mr. President, nagkataon din naman COVID Na-meet ko ang presidente ng mga panahon yun, siguro 3 beses. Kasi nga, wala namang pagkakataon. Ito lahat ng kwentuhan katabi siya. Lahat ng usapan kasama siya. Oo Sabi ko nga kahapon sabi ko nga doon sa interview ko, sabi ko, papakinggan ko siya para sa si Medaldea o si Bongo. Kung gaano siya kakalose. Nagkamali sila doon. Gumawa na nga sila ng witness. Sinobrahan naman nila kwento. Ano lumabas doon sa litrato, sa painting. Iba pala yung nagbigay. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Ayun na lang, patay na kaagad Bakit pa idinugtong yung kwento niya na yun? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itunulong kay Duterte. Tapos sa kanya, siya humawak ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 million sa isang tao o isang kandidato, gusto mo makita. Boss nagdala ko ng Pero para papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose, ang bigat naman nun. Masingit ko lang, entitled of siya ng pangkalahatan. Nakakatawa talaga. At hindi ko kayo pipigilan sa pag-iisip ng negatibo about yung nangyari kahapon. Kasi, napapansin niyo may isa tayong senator na talagang pinagtutulungan ngayon, si Senator Bongo. Pangalanan ko na. Pero wala pa lang sinabi si Senator Bongo kay Madriaga. Mas close sila. Pero kaya yung mga binibintang, kay Senator Bongo, wala rin katotohanan dahil ito mas close. Di ba? Mas close to. So siguro, buksan natin yung sinasabi nilang close na close sila sa ibang aspeto ng pagdinig. Bigyan ng pagkakataon yung iba ring mga witness na bigyan ng entitlement tulad ng binibigay nila kay Madriaga. Natawa talaga ako. Dapat pala siguro, Ma'am Penny, bago inaresto si President Duterte, si Madriaga muna yung inaresto ng ICC. Oo. Parang hindi na sila nahihirapan. Yun na ang maglalatag ng lahat ng mga
katanungan nila at saka magbibigay sa kanila ng pagpapatunay. Ayos Oh, Oo. grabe. Yung, alam mo, ang sama ng loob ko doon sa Committee on Justice at sa mga kasama natin sa Kongreso, yung 18 sundalo na walang record na nagsilbi sa bayan, nagsasabi ng nakawan, ng delivery ng pera. Etong kriminal, may witness protection pa, yung mga sundalo hinahabol, sino-surveillance. Eto may protection pa, meron pang protective custody, tapos pinayagan pa nila magsalita doon. Nang ganun na lang, na kakahuli lang ng kidnapping. Kakahuli lang, pangalawang kidnapping to yung huli niya na to Pong Mike, wala yan pinag-iba doon sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera pero sila pa rin ang nasusunod pagdating sa usaping batas. Sila pa rin yung kinikilala bagamat sila ay kasabwat at kasama sa isyong pinag-uusapan when it comes to ibalik natin ang usapang flood control. Tama. Ha? Sila rin yung hari ng maleta at may mga video clippings pa at kung saan-saan dineliver, bakit tayo magtataka? 'Di ba? Bakit yung nakakulong? Bakit yung talagang may mga crime na nagawa? Siya yung talagang parang pinalalabas na credible na witness. Sila rin Kung sino pa yung nakatanggap ng mga pera at ang galing sa kaban ng bayan, ang marangal at malinis na lumalabas. Yan ang talagang makikita ninyong dapat magising na ang Pilipino. Buti na lang meron tayong mga kababayan o kasamahan na hindi sarili ang iniisip Sa totoo lang. Kaya this time, nananawagan tayo sa ating mga kababayan, huwag pa kayo magbulag-bulagan sa katotohanan. Kung hindi nyo kayang manindigan na tumarap sa tao at makibaka tulad ng ginagawa ng ating iilang mga nakikibaka, supportahan na lang natin. Kung hindi nyo kayang gawin, you support kasi yung laban nila ay laban ninyong lahat. Nating lahat. CTTO, at saka, ano ba yung isa pang dapat sinasabi natin? CTTO at, Credit. CTTO and meron pa akong sinasabi. Kasi we need to be very careful. Tuwing magsasalita, dapat may ganon. Di umano. Yun, ang galing mo talaga. Halika nga dito, palit tayo upuan. Sinabi, sorry. Alam mo, sa totoo lang, pagka pinabayaan pa natin na mag-isa lang yung mga nakikibaka at hindi tayo sasama sa kanilang laban, bahala kayo. Kasi this time, this is not a joke anymore. Alam mo kung ano mga sinasabi nila? Bayaan mo lang ngayon, kung pumutak ng pumutak yung mga yan, mananawa din yan. Anong sinabi ng isa nating kaibigan? Di ko muna papangalanan. Huwag niyong tigilan, ingayan ninyo dahil yun ang pagkilala nila sa mga Pilipino na uto-uto. Mapapagod din yan kapag hindi sila pinakinggan. So, no reaction at all. But this time, nakita naman nyo, 700 plus pala na koalisyon, nagsanib pwersa na para labanan ang katiwalian sa ating bayan. At marami pa yung susunod. Alam nyo kung bakit? Kasi nasa harapan ninyo na magnanakaw Nakikipagbeso-beso pa kayo. 'Di ba? Ngayon, alam na natin, pero nagbubulag-bulagan tayo. Sana kung meron kayo natanggap at kahit may natanggap kayo, huwag niyo isama sa pagbenta ng kaluluwa ninyo yung bayan natin, Pilipinas. Moving forward, tatanungin natin, isa pang tanong, kasi ang tapang ng guest natin, huwag niyo sayangin yung tapang niya. Siya hindi tapang sa ngawa, pati gawa. Nakita ko yan sa patasan Saan nga nakakita? Nagsasalita siya sa harap mismo ng mga bahay ng mga ayaw ka na magsalita. Gusto kong tanungin ko, is rage already political in nature? Meaning, are we looking at a future electoral machinery? Kasi yan ang parang nakikita nating pagkukulang o kakulangan natin this time. Is this still purely a reform advocacy platform for now? Sa ngayon, Ma'am Penny, of course,
pinapagpatuloy natin yung panawagan nating lahat. Tingin ko hindi lang naman tayo, hindi lang yung koalisyon, pero yung taong bayan na talagang magkaroon ng accountability. Wala pa rin nga eh. Hindi pa rin nila naayos yung nangyaring nakawan, wala pa rin nakasuhan. Wala. Yung perang naibalik, walang kwenta. Walang ibig sabihin. So, yes, we are a move now, coalition of parties, but come 2028, of course, magta-transition tayo into a political machinery. Long isang araw po, kukwento ko lang mabilis lang, kasama ko kahapon pala, si Senator Dante Marcoleta. Nag-uusap kami and hindi pala niya alam na gumawa na ako ng pag-aaral doon sa isang binanggit niyang bagay. Sabi niya, yung restitution kasi sabi niya, napakasama nun, naalala niyo yung debate dyan? Na sabi niya, bakit kailangan mag-restitute ka agad? Kailangan, ayusin mo na yung kaso, bigyan ng protective custody. Based on that, magde-determine mo na attorney kontakto ng state witness, di ba? Papayagan nila at may restitution, magsusoli ng pera. Hindi niya alam na may ginawa na pala akong pag-aaral tungkol dyan, yung kay Henry Alcantara. Si Henry Alcantara kasi, almost 30 billion yung pumasok sa kanya sa flood control. Henry Alcantara. Distrito niya, sa kanyang district office. So, ilagay na lang natin sa 10% ang nakuha niya. Ghost nga yun eh. Di ba? Ang laki ng mga bigayan doon. Pero 10% na lang natin ilagay yung kanyang nakuha. 3 billion kaagad kay Henry Alcantara. Ang isinuli niyang pera ay 181 million. So, ang ibig sabihin, dahil state witness na siya, attorney contacto is here, wala na siyang kaso. Okay na siya. Absolved siya, tinanggap na yung kanyang restitution. Yun ang nangyari kay Henry Alcantara. Sabi niya, pwede bang isend mo sa akin yan para mapag-aralan ko? Oh, ano yung pinag-aaralan nila kay Yusek Bernardo? Diba? Ang tansya nila dan, nasa 30 to 50 billion ang pera ni Yusek Bernardo. Dahil hindi lang naman siya pang distrito. Ito distrito lang ha. Nationwide siya. Kahit na ilagay mo lang siya sa 2-3% ng kabuuang pondo ng lahat ng ating infrastructure, lalo na itong mga ghost project, taon-taon. Ilan yun? Magkano yun? So yan yung sinasabi namin. Na dapat sana, hinold muna yung mga pondo ng mga to. No? Nagkaroon ng hold order, itinulak nila. Pagkatapos nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng kahit paano determine. Ang dali naman eh. Hindi naman kailangan kaagad na magkalitis at determine kaagad. Ako, kita ko na kaagad eh. Ito yung nirelease na flood control sa district mo. Ang kabuong pondong nirelease, parang, ang total sa distrito niya ata mga 45 billion for the past 3 years to 60 billion. Pero yung flood control lang is 30 billion. Oh. Kaya nagkamali si Alcusi eh. Diba? Nagpa-appoint na secretary kung district engineer pala siya, Trillion yun. Ano? Sek, kung gusto ko lang pong isingit sa mga tao na nandirito tsaka sa mga nanonood ng live podcast. Alam mo, sa totoo lang, huwag niyong tawanan at maliitin yung mga statement na binababa sa atin ni Kong Mike. Alam niyo kung bakit? Para lang sa kaalaman ng lahat at mga masugid nating tagapanood no, sa kanilang mga tahanan at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, baka nakakalimutan po ninyo o nila na naglingkod do sa bayan ng ilang taon, kaya wag siya. Alam niya. So, huwag niyong isipin na ginagawa niya to for something. First of all, hindi naman siya tumatakbo, wala siya sa posisyon para pero lugmok na ang ating bayan eh. Kaya mapalad tayo na meron tayong isang mic defensor na kumukundi na sa mga buhaya. And now, we proceed because meron atang katanungan at ang susunod nating magtatanong ay ang ating napakaganda, napakatalino, palakpakan natin ang atin pong chairperson ng Legal Committee ng PDP, Attorney Yvette Contacto. Ma'am.
Thank you, Ka Penny. Magandang umaga ho sa ating mga vloggers, no? Susugan ko lang po yung sinabi ni Congressman Mike Defensor, yung agam-agam po, no, dyan sa issue ng restitution bago na-consider si Yusek Alcantara as state witness. Kung Mike, if you would remember, ang concern dyan ni Senator Marcoleta is that ano ang formula Yes. for the restitution? Ano ang basihan? Katulad niya, no, may pag-aaral na si Congressman Mike Defensor, kung ilang bilyon ang na-allocate. Sino ang nag-determine kung magkano ang dapat ibalik bago siya maging state witness? There was no clear formula na hinihingi ni Senator Marcoleta. Bagko sabi niya, hindi naman requirement na magkaroon muna ng restitution bago siya ma-consider as state witness kasi wala talaga yan sa batas. Ang nakalagay, dapat least guilty ang requirement bago maging state witness. But having said that, Kapeni, maraming salamat dito sa oportunidad ngayon na makapagpatuloy na magtanong. Ako naman ay tutugon ng pansin sa ating dito sa ating isang guest panelist ngayon dahil naibigay na ni Congressman Mike Defensor yung kabuuan ng pakay kung bakit na-form ang RAGE. Pero may isang miyembro ng coalition na to, ang Southern Leyte for Sara Duterte or SOLID, spearheaded by Dr. Lito Trumata. At ito po ang aking katanungan, Doc Lito, no? Ano po ba ang current political system na nangingiral ngayon? Hindi lang dito sa Southern Leyte, pero sa Leyte po as a whole na nag-encourage sa inyo to be part of this RAGE coalition? Good morning sa lahat. Good morning sa idol ko kay Kong Mike, kay Ma'am Pinye at saka kay Attorney Yvette. Now, kahit hindi ako politiko, when I received ng invitation to be one of the speaker dito, hindi po ako nagdalawang isip. Kasi gusto kong malaman din ng lahat kung ano ang nasa sa loob ng mga nasa probinsya. Lalo na sa lugar ko na Leyte, kung alam nyo kung ano yung Leyte in terms of the Romualdezes at saka yung Marcos. Now, maraming takot doon, but at this point of time, gusto ko lang ipaalam sa inyo na marami na ring galit. So kung anong sinabi ni Kong Mike, lahat alam namin yon at alam namin na niloloko lang kaming lahat. So nung magtayo ako ng isang grupo, kasi ang kailangan kasi doon, ang nangunguna lang. Sabi ko, kung walang mangunguna, walang mangyayari dito. Kahit nasa Leyte tayo, gagawa tayo ng isang grupo na lalaban sa mga kabulastugan na pinaggagawa sa atin ngayon. So, isang tawag ko lang, marami ang nag-volunteers. So right now, ang Southern Leyte ay composed po ito ng 500 barangays. So lahat ng municipalities at saka city, mayroon na tayong mga coordinators at saka itong 500 barangays, mayroon na tayong at least 30 na may membro. So with this, mayroon na tayong strong 150 Southern Leyteños na in support sa kausa ng RAGE at saka in support sa kausa ni Kong Mike. Anytime kung anong sabihin nila, lalaban tayo at saka ipapaalam natin sa kanila kung ano talaga ang tama para sa bansa. Okay. Kita nyo naman, sabi nga ni Kapenya, kailangan na may isang manindigan. Nakita natin gano'ng manindigan si Congressman Mike, pero doon sa isang lugar kung saan nananaig ang malalaking mga pangalan sa politika, may isang boses na malakas ang loob na lumaban, mag-organisa para maging mas matibay ang paglaban doon sa nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Doc, ano po ba ang economic situation ngayon sa lugar po ng Southern Leyte at Leyte in general? Sa totoo lang, napakahirap po. Medyo swerte lang tayo kasi aside na may negosyo tayo, isa din tayong doktor, pero isipin nyo lang ang isang ordinaryong Southern Leyteño. Lahat nagtaasan, kung nagtaas ng
diesel dito sa Maynila, mas lalong mataas doon sa amin dahil sa transportation. Now, lahat nagtaasan, mga bilihin, pero yung sweldo at saka yung mga biyaya galing sa gobyerno, wala. So kung may mga ayuda dito, wala pang nakakarating sa amin at saka maraming naghihirap. Kaya sabi nga ng kailan pa ba tayo papatayin? Kasi parang inuunti-unti tayo, hindi na lang tayo diretsuhin, napatayin tayo sa hirap. Wala kaming nakikita galing sa gobyerno except yung pamulitika at saka yung pambubudol sa atin. Okay. And at least dito sa Metro Manila, sa NCR kahit papano may mga nagtutulungan. Pero doon kaya nga importante itong boses na to sa kapihan para mapaabot sa inyo na may parte ho ng Pilipinas na humihingi, sumisigaw, no? Ng kahirapan dahil sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bayan at sila mismo hirap din makakuha ng sinasabing ayuda. But now, moving forward, dahil nga dito sa Rage Coalition, we are talking already of unity. Pero po, sa ating mga guest panelists, how would you prevent this coalition from collapsing under its own diversity? Siyempre, marami po, di ba, Kong? No? Marami nga mga advocacies yung mga nagsama-sama dito. Pero because of this diversity, there is this tendency, if you will say, na pwede rin siyang mag-collapse under pressure dahil nga of the administration's influence. So, ano ho ang nakikita ninyong mga hakbang para lalo pang tumibay itong coalition? Well, unang sa lahat, may tayong pagkilala. May pagkilala tayo sa lahat ng organisasyon, sa leader ng bawat grupo. Na-recognize natin na may dynamics, may kanya-kanya talagang pagkilo sa mga grupo na kailangan nating respetuhin at nating kilalanin. Katulad, for example, si Kong Lian Liviste, no? Kasama sa coalition. And, yun, bigla pumunta dun sa Diwasang Bonifacio. And, no, nabanggit naman niya. Pero nung nalaman ko na, tinawag niya sa akin before Doc yung pagpunta nila. Sabi ko, Kong Lian, may preparation lang for the coalition. Baka pwede tayo mag-coordinate na right during the coalition launching. Dumating sila maaga Mas maaga dun sa pag-launch ng coalition. Okay lang naman. And then, yung maisog din naman, kausap ko rin sila, sabi nila, meron kaming tuloy-tuloy na pagkilos sa Korte Suprema. I think, very critical dito, and to be honest about it, syempre yung leadership ng Duterte, katulad sabi ni Doc, siya yung leader ng Southern Leyte, tinitindigan niya yung mga pananaw, paninindigan, prinsipyo na gusto nila para dun sa kanilang probinsya at nakikita lang problema dito sa ating nasyonal. Pero hindi kami na dito naman, tinitingnan natin si Mayor Baste Duterte na pinaka-leader natin sa buong pagkilos at coordinated tayo. No? Maaring darating ang panahon na, syempre natural na tuloy-tuloy yung mga aktibidades natin, tuloy-tuloy tayong kumilos, tuloy tayong magsalita at makialam sa nangyayari sa bansa. Yung mga vloggers po natin na narito, maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi kayo humihinto, hindi kayo nagpapatakot. I'm sure tinatakot din kayo. May mga pressure sa inyo. Lahat po tayo may ganyang kinakaharap. Importante yung magsama-sama tayo. Importante yung magkakaisa tayo. At maganda naman kasi hindi naman tayo nagkaisa dahil sa maleta. Hindi tayo nagkaisa dahil sa basura. Di ba? Nagkaisa tayo sa isang prinsipyo at paninindigan na marami sa atin nagulat sumobra na. Grabe na. Ngayon lang nakita yung ganitong klaseng organisadong pagnanakaw sa ating bansa at hindi lang tayo yan Pumunta ka sa mga negosyante, ganyan na sinasabi. Mga dating opisyal ng gobyerno. Mga opisyal mismo ng gobyerno. Mga aktibong sundalo, aktibong pulis. Pagka walang kamera, walang nakatingin, kumakalabit, di ba? Sinasabi. Ano bang nangyari? Kasi naman lahat tayo Pilipino. Lahat tayo apektado ng nangyaring nakawan at itong krisis na kinakaharap natin sa ngayon. Okay. And I noticed po dun sa announcement po sa general announcement that the event last Sunday was a soft launching. Yes. So that does that mean po na ongoing pa ang negotiations with other movements and probably other political parties?
Yes po. Hindi ko lang masabi kung if I have the liberty to say merong isang party na sasama rin sa atin. Apa. Meron Wag ding muna siguro. Oo, tapos meron din pong kausap si Mayor Baste. Sabi niya, may kakausapin lang ako, then if i-firm up to, tuloy-tuloy eh. Tapos, ma'am, ang isa natin, nagulat ako talaga sa Duterte phenomenon. And this is, sa ano po to, no, kay Pangulong Duterte, kay VP Inday Sara. Yung mga organisasyon natin, Dok, ibang klase eh. May probinsya, may syudad, may barangay, may maliit na city. Oh. And yung total nga is 750. 750. Alam nyo, yung launching, kaya sinabihan ko yung MC sumulat na, hindi ako sumulat, sinabihan ko yung isa, sabi mo na yung MC, wag nang i-recognize. Kasi, ma'am, yung ginawa natin, ang pwede lang mga 2-3 bawat grupo. Dahil hindi ka kasya eh. Eh, pag ni-recognize mo lahat, ba't di kayo maingay? Eh, talaga naman 2-3 lang yun eh. Diba? Yung iba, nagkakataon, pareho. Nandito sila sa grupong to at sa grupo ring kabila. But it's actually, we tried to contain it nung una ho talaga. Yung pwede lang sana pumasok, Dok, na pupunta doon mag-register. Pero nakita namin problema. Baka may magalit. So we had to ask for online registration para doon pa lang makita na namin. Pero hindi pa rin nung nahinto, sumobar pa rin yung tao. Okay lang naman. Ang daming tao. Talaga hong, iba talaga ang Baste Duterte. Iba talaga ang pamilyang Duterte. Konti pa lang yun. Oo, to. At ang mabigat sa mga Duterte organizations, organize. Yan. Organized. Nakita ko yan, ma'am, sa Cebu. Sabi nung magrarally na yung sa Cebu, motorcade rally at that time, sabi, 2 o'clock, let's say, nakalimutan ko na, Thursday, ganyan, 2 o'clock. Sabi, sir, sabi ng mga Duterte group, sabi, sir, may, uulin ho tayo o hintuin. Gagawin ho nating 6 in the morning. Ha? Sabi ko, kaya ba yun? Paano sabi, hindi ho, huwag kayong mag-alala. 6 in the morning, nandun nga. Ang galing, talagang organisado. Believe ako. I see. And Duterte phenomenon because of the Duterte principles, no? Hindi naman yan na dahil lang, yan na yung taong yan. Pero I believe, no, ako personally, it is the principles by which these people stand for ang nagiging gravitas, no? Kung bakit patuloy ang pagsuporta sa kanila ng taong bayan. Pero ang gusto ko ngayon ituon yung tanong ko kay Dr. Trumata kasi nga hindi ba sila is solid for Sara Duterte. So Doc, how do you now align etong grupo ninyo with other groups that may support other national key figures? Bali ang prinsipyo lang po ng grupo is kung sino yung kalaban ni Sara, karaban namin. Yun lang ang pinapairal namin doon. So, kung sino kakampi ni Sara, kakampi namin. Mhm. So, lahat ng sasabihin ni VP Sara na akin tong mga kasama, isusupport namin all the way sa probinsya namin. At saka kung sino ang sasabihin niya, nakikita namin kumakalaban sa kanya, hindi welcome sa amin sa probinsya namin. Okay. Very clear words so yan from solid convener Dr. Trumata Mata. I was going to ask actually ka Penny kasi nga divergent yung interest nung grupo. Kung sakali kasing may bangayan, who will arbitrate? But I guess sabi nga ni Kong Mike it is going to be Mayor Sebastian Duterte. So paki-expound po Kong Mike etong issue kasi talagang alam natin yan, di ba? Lalong-lalo na pag maliwanag na ang bolang kristal. Kanya-kanyang jockeying na yan, How do we not collapse? How do we not destroy each other para ma-take advantage ng kabilang grupo? Well, first and foremost, nagsalita naman po si Mayor Baste Duterte, di ba sabi niya, lahat ng mga away natin, lahat ng mga pagkakaiba-iba natin, magsama-sama tayo. Sabi niya, isang tabi natin yan, let's be selfless. Magtulong-tulong tayo at magsama. Ako naman ang nakikita ko, personality-wise, Speaker Bebot Alvarez of Partido Reforma, you have Mayor Baste of PDP, yung nandito po sa atin sa Metro Manila, Attorney Concha, Ma'am Penny, si Chairman Alcusi, si Attorney Topacio, Attorney
si Lambino, sino pa ba yung mga kasama natin dito sa PDP Manila? Oh, si Bernie Ang, kasama natin nung birthday. Senator Bongo, hindi, yung pong working secretariat muna, kami naman nag-uusap at nagkakatulungan. Wala akong nakikitang problema, no? Even, for example, ando naman din sila, yung Maisug, nandun, yung grupo ng Duterte Riders, kasi iba-ibang grupo nga eh. So I think very critical ang itong working group na magkasama-sama at magkatulong-tulong. And kami nga nila Ma'am Penny, wala pang launching, magkakasama na eh. During the PDP oath taking, I would join them. And then nung birthday celebration, nag-usap na, sige, gawin natin. Tapos sabi ni Mayor Bastisa nga sa akin eh, o Mike, sabi niya, baka gusto mo sumama sa amin sa celebration ng birthday ni President Duterte. Sabi ko, Mayor, meron kami sariling activity sa Manila. And gagawin namin to para naman alam ng taong bayan na maging dito sa Maynila, sa Quezon City, hindi nakakalimutan si Pangulong Duterte. So dito kami, magkakasama kami nila Ma'am Penny. Si Bernie joined us during that time. Sugan ko lang po, alam nyo, maganda po yung pinagtibay ng atin pong lead convener at Secretary General ng Rage. Why? Yan yung isa nating panawagan before. If you can remember po sa lahat ng mga vloggers and media, lagi po nating sinasabi sa pagkakataon ngayon, nagkalat na ang buhaya na siyang nagpapahirap sa ating bayan. Dugmok na ang inang bayan. So, sa madalit sabi, ang ating panawagan is tanggalin nyo na kung anong kulay meron kayo. Bakit? Ang bawat kulay may kanya-kanyang laban. Ngunit kung tatanggalin natin ang lahat ng kulay, iisa lang dapat ang adhikain natin. Tumayo, manindigan sa tama, labanan ng korupsyon para muling mabuhay at para muling matawag na marangal ang ating bayan. Tanggalin ang mga korap. Sa Pilipinas, ang nangyayari, sila pa yung pinapalakpakan, sila pa kinikilala, sila pa ang tama. Hindi na nila kinikilala ang konstitusyon, binababoy nila ang batas. So bakit tayo kailangan mangimi na manindigan at ipakita ang pwersa ng mga taong bayan lugmok na sa kahirapan? Ngayon may krisis, pero nagbubulag-bulagan po silang lahat. Bakit? Kasi sila ang may sala at may gawa ng krisis. Wala pang ang krisis sa ibang bansa, lugmok na Pilipinas. Wala pang nagtataas ng presyo ng krudo. Untindi sa atin, nakailang taas na. Magkakaroon ng rollback, paunti-unti, 20. Pero daan ang itinaas, asahan ng hustisya. Kaya nga sinasabi ko mga kababayan, bakit tayo dito nagsusumikap na mailatag ang totoo sa taong bayan? Bakit? Pati nga po, dito sa totoong pangyayari, lahat iniiba nila ang diskusyonan. Iba ang pinagpipilitan nilang kilalanin ng Pilipino na ito Pilipino at hindi para sa kawatan ng bayan. So mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ang ating live podcast sa Attorney Yvette. Susugan niyo po ako. Salamat. Okay, ito kasi RAGE is a Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Kung Mike, how would you define accountability insofar as RAGE is concerned? And ano-ano po ba ang makikitang programa ng ating taong bayan in the next 12 or 24 months? Yung accountability is yung panawagan din ng marami nating mga kasama. In fact, no less than yung ating CBCP, yung ating Iglesia ni Cristo, and a lot of groups are calling for accountability. Transparency nung una, nung meron pang ICI, makita ng taong bayan, and of course yung Blue Ribbon Committee. Sabi na gusto namin makita, patutaga kung sino yung mga magnanakaw. Ano nangyari sa atin ngayon? Siguro, isa-isahin ko, no? Nung kay Diskaya, may mga binanggit siyang involved. 17 congresswoman ata yun, ilang senador. Tapos ilang public officials. Nagsalita din si Ping Lacson, tinuro si E.S. Bersamin, tinuro si Secretary Pangandaman, dalawang Yusek Bersamin, Adrian, at Yusek Traigib Olivar. Sinabi ni Senator Lacson noon, may 67 contractors na involved. Di ba? Na nandyan.
Si Gutesa, nagbanggit siya ng delivery ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya yan. Later on, nagsalita si Saldico. Ano yung sinasabi ni Saldico? Nag-deliver siya ng 25 billion pesos, may 100 billion taon-taon. At meron po mga delivery sa Tamarin, yung mga lugar na itinuro. Kung saan man yung mga delivery, doon sa Tamarin na bahay na binili ng ni Speaker Martin para doon daw yung dalahan ng pera. Man yung 18 Marines. Sinasabi na nila lahat ng mga delivery nila. Ilan yung mga congressman doon, senador, cabinet secretary, mga taong pinagdala nila ng pera. Pero ano ho nangyari? Wala. Ba? Ang kaso? Wala. May pandinig po ba? Wala. Ang nangyari pa nga doon sa 18 Marines, nung pinatawag kami, parang kami pa kakasuhan eh. Kami pa inimbestigahan. So, yan yung sinasabi nating accountability. Ito yung hinihingi nating accountability. Kailangan naman, para maibsan yung galit ng taong bayan, para mabalik ang pagtitiwala sa gobyerno, magkaroon ng malinaw na hakbang para sa ating kinabukasan, magkaroon talaga ng pananagutan. Yan ang hinihingi ng tao. Yan ang hinihingi nating lahat. Higit sa lahat, siyempre naman, yung pondo naman, mabalik. Trillion yun eh. 1.5 trillion pesos. Diba? 1.5 trillion pesos in the history of the budget. Ang krisis na pinagdadaanan natin ngayon, grabe. Sabi nila, walang pondo. Hindi pwedeng tulungan ng tao, hindi pwedeng paba ang presyo, hindi pwedeng ihinto ang pagtaas ng bilihin. Kung nandyan yung pondo yan, magagamit natin yan eh. Tayo may pinakamataas na presyo na pagtaas ng gasolina, ng krudo dito sa Asia. Bakit? Diba? Bakit tayong ganung sitwasyon? Hindi ba natin pwedeng kontrolin to o hinto to? Kaya. May pondo naman tayo. Ngayon may pondo. Yung ninakaw pa nilang pondo, sayang. Magamit sana ng taong bayan. So that is the accountability that we are asking for. But how about the reforms na gusto nyong i-push? Are there reforms that you would want to push in the next 12 or 24 months? Yung change na gusto nyong makita? Sa 24 months po na darating, ako isa lang ho yung nakikita kong kaagad na pwedeng gawin. Of course, yung pagkaso, no? Iba yan. Kasuhan kagad yung tao. Ako si attorney, nakatingin sa akin. Wala akong sasabihin dito. Hindi tayo makukulong. Hindi kasi meron kaming guest na may nagsalita eh. Meron daw yung isa lang na gagawin. Tanggalin ang Kongreso at Senado. Ay, di ba? Ano yun? Step? Step down. Oo. Alam niyo yung panawagan na bumaba siya at mag-resign siya, hindi po yun seditious. Walang masama doon. Dahil nung tinanong nga ako kung mahal ba ng Pangulo ang ating, ano yung pwedeng gawin ng Pangulo? Sabi ko, kung mahal niya ang ating bansa, bumaba siya. Diba? Ngayon, sinasabi niya, hindi. Magpakulong siya, totohanin niya. Totohanin niya yung nangyayari. Kung hindi siya involved na sinasabi niya, bagamat nagsalita si Saldico, patunayan niya. Pero the next 24 months, ano bang kailangan? Ako isa lang panawagan ko. Ikalahati yung preso nung alokasyon sa bawat distrito, sa bawat congressman. Ikalahati lang nila. That's about 200 billion pesos na magagamit natin sa taong bayan. Magagamit sa krisis ngayon. Dahil ito po, lalala ng lalala. Tataas lalo ang bilihin, tataas ang pamasahe. Ang pamasahe po natin, dumoble na halos. Ang LPG kerosene, nag-triple. O hindi lang triple, several times. Ang tinatansya kong epekto sa bawat pamilya ay 30% hanggang 40% ng antas ng ating pamumuhay. Ang ibig sabihin, yung 30,000 mo dati, na may nabibili kang pang 30,000, ngayon magiging 20,000 na lang. Dahil hindi mo na kayang bilhin yung dati mong binibili. Ito yung mga dapat tingnan, kaagad-agad. Siyempre, pondo to eh. Parang nung COVID, di ba nakita natin? Anong ginawa ng Pangulong Duterte? Hinto ang infrastruktura. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin buhay ang mga tao. Ayusin yung kanilang sweldo, yung kanilang tupad, yung kanilang ganito, yung pagkain, lahat ng kailangan lang suporta.
Nung magbukas, kailangan niya build, build, build. Galaw ng ekonomiya. Ngayon naman, nakikita natin, hindi naman tayo nahihirapan, Dok, dun sa pakipag-usap o marap sa tao. O sige, ikalahati natin yan. Itulong yan sa tao. Ngayon, tapos, yung natitirang pondo, ituloy pa rin. Yung mga kinakailangan proyekto. Inuulit ko, bakit yung GDP natin bumaba? Kasi pala, yung 40% nung sinasabi nating GDP sa infrastruktura, ito dapat ang itinaas, ghost project pala eh. Marami palang kalokohan eh. Kaya ang laki ng binagsak. Tama na. Sabi nga ni Mayor Baste mayaman na kayo. Tama na. Sa tao naman, magsilbi tayo. Kapenny, pwede kong susugan kasi Opo. oo, yung suggestion po kasi ni Congressman Mike Defensor is hatiin, no? Yung naka-allocate. Pero kung siguro para sa kaalaman ng ating mga viewers, paano po kaya ito pwede gawin ng gobyerno considering na naka-budget na siya eh? You being part of government, no? Part of Congress and also of the executive. Ano po ang nakikita niyong pwedeng gawin para para mapatupad yung suggestion nyo na hatiin yung budget na naka-allocate? Sorry ma'am, una pala, yung pagtaas ng presyo Alright. ng oil, nasa power na yan ng Pangulo, nasa emergency powers na yan. Yes, exactly. Mag-price cap na siya. Huwag niyang pabayaan tumaas. Hindi siya dapat magpa-pressure sa mga malalaking kumpanya. Yes. Nangyari yan kay GMA, nakita niyo yan. Oo. Di ba sabi ni Pangulong GMA, hinto. O tapos doon, nakiusap. Sabi ng mga tatlo, Petron, Shell, and if I'm not mistaken, Caltex ata that time eh. Oo, that time. Sabi nila, Madam President, grabe yung smuggling. Grabe yung pasok ng mga smuggling ng krudo. Sabi ni GMA, ganun ba? Oo. O sige, sabi niya, huwag kayong magtaas ng presyo, papagalitan ko yung mga yan. Pero huwag kayong magtaas. O hindi nagtaas. O de pinapahinto yung mga kumpanya. Di ba si Senator Marcoleta pinaliwanag niya? Sabi niya, bentahan 60 pesos. Magpatong ang 15 pesos, 75. Paano umaabot dito 130, 140 ang presyo ng krudo? Doon po sa binanggit mo, ma'am. Kailangan ba ng realignment? Yes. Okay. But if you recall, kay Pangulong Duterte, ginawa po yan nung COVID. Okay. Immediately yan. Sinabi niya, ipasa natin to. Mamamatay ang taong bayan. Nag-realign ng mga pondo. Itinutok sa mga pangangailangan medikal, itinutok sa pangangailangan ng pagkain, pangkabuhayan ng mga tao. So, pwede. Pwede. Right. Kayang-kaya. Alam niyo ho, ang palagay ko, Ma'am Penny, kaya hindi nila magawa. Sikapin. Hindi, may impeachment eh. May impeachment. Puro politika na naman. Oh. Siyempre, pag nag-impeach, sasabihin ng mga congressman, imbis na abutan mo kami, binawasan mo pa. Hindi na kami susunod. Ganyan ho ang sitwasyon ng bayan natin. Yung district allocation, again, local infrastructure fund, i-check ninyo sa GAA. That's almost 400 billion pesos. Pwede hong ikalahati yan. Hatiin muna. At ibigay muna sa taong bayan pantulong maibsan ang pagtaas ng presyo ng pamasahe, ang presyo ng krudo sa mga driver, makapagtaas sila ng tamang pamasahe, maibsan ang pagtaas ng bilihin, pangunahing bilihin. Magkaroon ng cap doon sa pagtaas ng presyo ng krudo. Pagsabihan yung malaking kumpanya, may nilagay ng 20 billion ang gobyerno para mamili ng krudo direkta sa Singapore, dalhin dito.